Kasama ko po ngayon ang ating naturopathic practitioner sa Pasig, si Ann Bernadette Timbreza. At gusto namin ipakita sa ating mga kapatid na may problema sa spleen o may humihinang spleen kung paano po ang natural na paraan ng operation para sa pali o sa spleen. At syempre holistic ang approach po natin sa paggagamutan. Isa lamang ito, no, sa paraan para mabilis na gumaling ang kondisyon ng spleen, no. Dito po sa spleen point, ayan ang hinahawakan po ni Ann. Diyan po natin i-a-apply ang ating herbal warm compress. Ang ginagamit po natin na pang warm compress bago ang paghahaplos ng Healing Galing Oil bilang natural operation. Kailangan po natin ng 2 basong mainit na tubig, ilalagay po sa malinis na planggana at lalagyan ng kalahating basong plain vinegar. At kapag na-absorb na po ng malinis na face towel, ang mixture ay pipigain po mabuti at idadampi mismo doon sa affected area. Pag naramdaman na po na mainit na, mag-o-open na po ang skin pores at saka natin ilalagay ang Healing Galing Oil, no? Ihahaplos po ang Healing Galing Oil, mga 20 strokes para pumasok yung Healing Galing Oil doon sa skin pores sa tapat ng spleen. Matapos yon ay buong bewang po ang hahaplusan ng Healing Galing Oil. From the back to the front, mga 20 to 30 minutes or longer. At mas maganda po kung sasabayan ng paghahaplos ng Healing Galing Oil ng mainit-init na cleansing tea. Ang ating herbal cleansing tea po ay makakatulong para mag-flushing ng mga toxins mula doon sa spleen, no, ng pasyente na ginagamot sa tulong po ng naturopathy, no. Ayan, ganyan po. Kung gustong mas mabilis gumaling, mga 3 to 4 times a day or mas madalas pa, at ang mas matagal na paghahaplos ng Healing Galing Oil ay mas maganda po ang nagiging resulta. Ayan. Okay, thank you very much, Ann, ha. Maraming salamat sa iyo. At aasikasuhin po ni Ann ang ating mga pasyente sa ating healing mission kung saan marami rin po tayong sasagutin ng mga katanungan natin, no? At bukod po kay Ann Bernadette Timbreza na kasama natin kanina, no? Bukod sa kanya, kasama natin dito sa healing mission ang ating ding naturopathic practitioner from Baclaran. At nandiyan po si Ate Belia Peira at kasama natin sa ating main office na naturopathic practitioner si Miss Gigi Andalio. Habang sila po ay nagpapakonsulta sa ating mga pasyente dito, ay sasagutin ko muna, no, itong ilang mga healing katanungan at ito'y galing sa ating Facebook. Ang sabi ni Luisa Estanislao ng Mandaluyong. Happy healing morning sa ating mga kapatid sa Mandaluyong. Sabi niya, Dr. E, may kinalaman po ba ang spleen sa mga sakit na anemia or leukemia? Luisa, alam mo, yung mga symptoms ng anemia o leukemia at yung sintomas ng pagbaba ng platelet count dahil sa problema sa spleen, no, ay halos magkapareho. Pareho silang maputla, madalas mahilo, nagpapasa-pasa ang balat, no, pero magkaiba ang koneksyon, no? Hindi ka agad-agad pag sinabi mong anemic, may problema ang spleen, no? Karaniwan na pagka hindi tumataas ang platelet count, yun, no, ang konektado sa spleen o sa pali. Pero pag sinabi natin na anemia o leukemia, ang karaniwan na ay ang hindi mapataas na level ng hemoglobin o yung pula sa dugo, no? Spleen o itong ating platelet, ito po yung kapag tayo ay nasugatan, no? Siya po yung responsible sa mabilis na paghilom ng sugat at pagtigil ng pagdurugo. Yun po ang platelet na ating pong tinutukoy. Pag anemia o leukemia, ang target po natin na i-improve dyan ay ang hemoglobin count, no? Although parehong kondisyon po ng platelet at ito pong hemoglobin count ay kailangan at nakakatulong po ang mga iron-rich food, no? Ang isa pang healing katanungan po sa ating email galing kay Cal Basmala ng Quezon City. Dear Dr. E, sabi niya, pwede po bang mabuhay ng walang spleen? At kapag tinanggal po ito, paano na po ang immune system ng katawan? Mas magiging prone po ba ako sa sakit? Ayan, nabubuhay pa po ang mga taong tinanggalan ng spleen. Kaya lang, syempre,
katulad ng inaalala ni Cal, no? Medyo ang immune system po ay hindi gaanong kataas, kaya magiging prone sa infection ang mga tao na tinanggalan po ng spleen. Kaya dapat doble ang ingat sa pangangalaga sa katawan. Okay? At ang napakaganda po na healing halaman na ating ginagamit kapag may problema sa spleen, hemoglobin count, kasama rin po, no? Bukod sa pagkain ng maraming iron-rich food, yung mga makulay na gulay, no? Dark green and red vegetables, kasama po dyan. Red meat, yung mga madudugo na isda, tuna, tambakol, tulingan, salmon, kasama dyan, ay malaking tulong po, no? Yung ating tawa-tawa tonic. Pwede rin po kayo makakita ng tawa-tawa sa paligid. Ang halamang ito po ay nakikita sa paligid lamang. Pero siguruhin lamang na kapag nagpakulo ng tawa-tawa tea, na galing po na sa sariwang halaman nito ay 24 hours lamang po ang shelf life nito. Meaning, kapag pinakuluan po, no, ang tamang dami, tamang sukat ng tawa-tawa, paano yon? Para sa adult, isang basong siksik ng tawa-tawa na nilinisan na, no, ay pakuluan po sa 3 basong tubig. Kung bata ang iinom, pakukuluan ito sa 4 na basong tubig, no? Pero ang tawa-tawa tonic po sa Healing Galing ay distilled. Kaya ang shelf life niya ay kahit 1 taon, hindi siya napapanis dahil tinanggal po natin yung tannin at iba pang mga dapat na alisin para ang shelf life ng tawa-tawa ay ma-preserve ng hanggang sa 1 taon. Kaya lang, dahil sa very in-demand po sa Healing Galing office, ang tawa-tawa hindi po umaabot ng 1 buwan. Ubos po ang aming stocks. Kaya mas magandang magluto rin kayo ng sarili ninyong pagbuboil ng tawa-tawa. Basta ang shelf life po nito ay 24 hours lamang. Pag hindi nyo naubos yung inyong pinakuluan, ay itatapon nyo na po dahil magdudulot ito ng pangangati sa katawan ng pasyente at may toxic effect na po yun, no? Bukod po sa ating tawa-tawa tonic dito sa Healing Galing, kapag may spleen condition, yung healing food tablets ay ibinibigay po natin para mabilis na tumaas ang immune system ng pasyente. Kasabay ng iron-rich food, ang 10 tabletas ng healing food tablets ay pinasasabay po natin sa almusal. 10 rin nito ang isinasabay sa tanghalian at hanggang sa hapunan, 3 times a day, hanggang sa makita na po na pinkish na ang pasyente at mas maayos na ang kanyang kondisyon. At syempre, doon po sa spleen mismo, no? At sa paligid ng spleen ay pinahahaplos po natin ng regular ang Healing Galing oil katulad ng ipinakita namin sa inyo ng ating naturopathic practitioner sa Pasig, no? At marami rin po na dapat natandaan ng mga pasyente may problema sa spleen, ang wastong oras ng pagtulog, kasama dyan ang pag-iwas sa mga iced beverages, sa mga maaasim na pagkain at inumin para po maging kumpleto ang paggaling. Yan po ang holistic way ng paggagamutan natin dito sa Healing Galing. Magpapatuloy po kami makalipas lamang ang ilang paalala. Kung kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa aming mga partners. June Encarnacion Salon, marketingcoach.net. Lukia, masarap sa paa dahil malambot at mabango pa. 100% pure natural rubber. Lukia, ang tsinelas ng ligaya. Sugbu Slippers, tunay na matibay at komportable sa paa. Made from 100% pure natural rubber. Sugbu, subok na! Uusyosohin natin ang recipe ni Chef Tristan. Gusto ko yan, Dr. Pampataas ng immune system, Immune Chef. system mo po. Wow! Seared chicken breast with puree of creamed mixed greens na hain ni Wellness Chef Tristan. Sasaklolo sa ating spleen. Abangan lang dito, Healing Galing sa TV.
Ang una ay galing po sa Healing Galing Facebook account official. Dr. E, paano po malalaman kung may sciatica na? Ano po ba ang kaibahan nito sa normal na back pain na madalas kong maranasan? Problema sa sciatica? Abangan ang solusyon ni Dr. E sa Healing Galing sa TV. Linggo, alas 7:30 ng umaga sa TV5.